Hi mga beloved viewers and subscriber. Opo, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para pagdating po na magla-livestream ako ng month ng December or January, no, unang full moon, ay mabigyan ko po kayo ng free flying healing, no? Free flying healing, tapos meron tayong yes or no question, sasagutin ko. Kung yes ang sagot sa tanong nyo or no, libre lang po yun. So araw-araw yun. Pagdating ng Year of the Snake, unang full moon, magla-livestream ako, okay? So, let's proceed para sa inyong prediction for 2025. And before we start to our upcoming 2025, so, tignan natin kung ano nangyari sa inyo ng 2026. So, sa mga Gemini. So, Gemini ito. Gemini good kasi maraming tao na kahit paano kaibigan, napakaswerte, maraming nakikinig sa iyo, no? Tinutulong ka sa panahon ng problema, no? Eto pa hanggang ngayon, kaya kahit paano hindi mo ramdam ang lungkot ng buhay ng 2026 kasi masayahin, nagliliwanag at puno ito ng mga respeto maging sa paligid mo. Kaya lang may mga bagay talaga na parang gusto mong hinahanap sa buhay na hanggang ngayon ay walang kasagutan, may mga katanungan ka, no? Maaari ka rin pagdating naman sa material, okay naman, hindi ka naman masyadong tinamaan ng sobrang paghihirap. Okay, tapos ilan sa inyo mga Gemini ay connected sa mga gawain ng parang pagre-reading, yun, pangupula, advisor, yun. So, yun. Tapos, naging maalwan naman kayo sa pera ng 2026. Kahit pa paano may dumarating. Tapos, hindi kayo masyadong ng problema. Although, dapitin kayo ng inggit maging sa trabaho, normal lang yun. Kasi ang Gemini, kinaiingitan talaga yan. Okay, proceed tayo sa 2025. Anong sinasabi sa inyo ng January ng 2025, no? Parang ikaw ay practical supportive, providing financially, parang nag-iisip ka na kung ano yung ano mo, nag-iisip ka ng pang long term solution, security, para ma-ensure mo na kung ano yung mga bagay na hindi mo na dapat na-encounter katulad ng mga dati. So ngayon, maganda naman yun kasi ginagabayan ka dahil prayerful ka kahit pa paano, no? Ginagabayan ka ng Diyos upang magtagumpay ka sa buhay. Pagdating naman ng February yon, mag-isip ka ng mga bagay-bagay, kumbaga isipin mo ano kayong maganda sa akin, ano kayong pwede kong gawin, ganun Gemini, para mas ma-improve ko yung dapat i-improve sa akin. Actually, wala ka namang dapat gawin, okay? Bago ka mag-jump ng iba ng conclusion o bago mo gawin ng isang bagay, tiyakin mo, no? Kasi may iba kang pinaplano, parang gusto mong bagay na pag-uusapan, no, na darating na. So, balit itong mga opportunity itong may darating na opportunity, pero parang hindi mo susunggaban dahil parang hindi naman tama rin naman yun. Kasi baka hindi rin magandang mangyari. Mag-ingat ka rin sa mga bagay na pinipirmahan, ganun, legalities, no? Para hindi maging karoon ng masamang balik. Okay? Pagdating naman sa March, ikaw, you are willing na magpalaraya, no? Pero hindi naman kailangan kasi na halimbawa sa trabaho, sa mga bagay na dumadating na oportunidad, there are certain times na dapat hindi laging ibang tao. Minsan, subukan mo rin na kapag may dumating na opportunities, tanggapin mo. Pero kasi nga, yung pagdi-decision making na gagawin mo, hindi dapat February, March, okay? Kasi February medyo hindi maganda yung mga bagay na lalakarin mo pagdating sa mga legalities. Pagdating naman ng April, okay, magiging maganda, control mo everything, support yun. Kaya lang wag masyadong magsaya kasi sobrang saya, minsan nakakalimutan mo na kailangan mo palang mag-keep ng pera, kailangan mo palang mag-invest, tapos mag-iingat sa mga pag-i-invest, no, sa company o kanino man o sa gusto mong itatayo ng negosyo, pag-isipan mo mabuti upang ikaw ay hindi dumanas ng kahirapan. Etong April, okay. Pagdating ng June, siyempre, pagka hindi mo nagawa yung April yung sinasabi ko at hindi ka nag-ingat, June,
makakaranas ka talaga ng hindi maganda, okay? So, para hindi mangyari gano'n, parang do'n naman sa mga Gemini na may trabaho, parang gusto niyong sumuko kasi parang hindi niyo kaya ang environment. Kaya lang kasi kayo hindi sumusuko kasi yung iba sa inyo para sa pamilya, hindi kasi kayo sigurado kung nagdesisyon kayo, ano ba talaga ang mangyayari, magiging for good ba, ganyan. Pero ang maganda lang dito, mag-stay lang muna kayo, tiyaga-tiyaga, gano'n lang 'yun. May gusto kayong bilhin na inyong mabibili. Sa mga single naman 'no, na may karelasyon na Gemini, siguro maging mautak 'no, huwag masyadong iralin yung puso, huwag magpapadala upang hindi ginagamit ng partner ang inyong pagmamahal para lang makuha ang gusto nila, okey Gemini? Pagdating ng June 'no, maaari kang magbuntis, ang iyong pinapangarap. 'Pag nagbuntis ka siyempre ingatan mo, kailangang paghandaan mo, mga bagay-bagay para sa iyong pagbubuntis ay hindi mo poproblemahin kung ano yung pangangailangan ng magiging anak mo, okey? Etong July, Gemini, medyo may gusto kong gawin na bagay, gusto mong maging malaya, gusto mong gawin ang gusto mo, pero hindi nga pa tingnan natin kaya lang, parang hindi 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 mangyayari dahil may mga dapat kang i-prioritize, okey? Ang pagpapaunlad sa sarili sa buhay 'no. Hindi rin maganda kasi puro masaya, hindi rin naman maganda puro religion, naloloko ka sa religion. Hindi naman sa pag-aano 'no, siyempre kailangan mong balansehin religion, yung pamumuhay mo, at saka sa ibang bagay kasi 'pag hindi, naku paulit-ulit lang ang mangyayari. Makakaranas ka naman ng mga hindi magaganda, okey. Tapos yun, hanggang dumating time na talikuran mo ito. Pero eto, maganda rin 'to kung nag-iisip ka ng negosyo, 'tong month na 'to, January, February, March, April, May, June, July, itong August, maganda rin naman, 'no. Isipan mo lang mabuti kung anong bagay sa iyong negosyo. Pagdating ng September, yung pagpasok ng negosyo, magiging malon ka sa pera. Yun ang magiging daan para magkaroon ka ng magandang daloy ng pera sa buhay. Ayan. At pag nagtagumpay ka na sa negosyo, dahil swerte ka this year magnegosyo, pero syempre kumonsulta sa mga psychic consultant kung para yung negosyo mo tuloy-tuloy. Bawasan ang pagiging pilosopo, okay? Kailangan kasi pagka marami kang pera, ikaw kasi ugali mo, gastos dito, gastos doon. Turuan mo yung sarili mo, mag-control para manatili sa yung pera. Yung mga material goals, isipin mo mabuti. So, sa mga pagdating naman ng October, ayan, hindi matutuloy yung mga plano na October, parang may mga, dahil sa pagsubok, no, may dadaluhan ka sana na isang pagtitipon pero hindi matutuloy dahil sa mga pagsubok na nangyari sa buhay mo. May isang pagsubok sa October na hindi inaasahan, no? Mag-ingat sa sunog, ha? Okay, mag-ingat sa pag-i-invest sa ibang tao. Mag-ingat, wag magpapagamit kung may taong igagarantor ka, no? Para wala kang problema. Pagdating ng October, yan, November naman, hindi mo kailangan gawin, hindi mo kailangan i-please ang mga tao sa paligid mo para lang makuha ang gusto, no? Magpakatotoo lang. May mga pagbabagong magaganap sa buhay mo pagkatapos ng hindi magandang mangyari na October. Mag-ingat para hindi mangyari, no? Ganun lang payo ko sa iyo kasi yun, magkakaroon din naman ng solusyon na sa mga problema sa buhay pagdating ng December. Yung mga bagay na inipon mo, na pinaghirapan mo, at least isi-celebrate mo, makikita mo na ito pala yung narating mo. Pasalamat ka na mahal ka ng iyong partner, ng iyong asawa. Sa mga may asawa pero sa mga single, hindi ko sinabing mag-boyfriend o mag-girlfriend ka. Priority muna sa tong 2025 kung ano yung mas maganda yung gawin. Okay? Bye-bye!